again, thank you for coming in. Even though tayo po ay kukunti lamang dito ngayon sa bahay dahil alam po natin that kailangan po natin yung protocol ng physical distancing. So yung iba po nating mga kapatid ay makakadalo din po sa susunod. At ganun pa man, kami man ay malayo, nandito kami sa Kuwait, parang malapit lang nakakausap namin kayo. So if you have any prayer requests, gusto po nyo mag-comment, ay huwag po kayong mag-atubili. Ang atin pong mga prayer warriors tuwing Thursday, mayroon po kayong mga prayer meeting. So makakaasa po kayo na amin pong maipanalangin ito. At meron din po pala tayong YouTube channel. Yung ating pong YouTube, mayroon po tayong more than 100 videos doon na na-upload na sa True Gospel Church. Pwede nyo pong i-search lang sa YouTube nyo, just type Pastor Steve or True Gospel Church. Makikita nyo po doon napakarami pong mga video, yung atin pong mga message every Friday. Kapag hindi po ninyo napanood, pwede nyo pong balikan yon sa atin pong YouTube channel. At kung kayo po ay naka-live ngayon at nanonood po kayo ngayon sa atin pong live, share nyo po ito sapagkat naniniwala ako na mayroon pong inihanda ang Diyos sa atin. Are you ready mga kapatid na kayo pong naririto? Amen. Amen? At yung atin pong mga kapatid. Ngayong umagang ito, this morning I want to speak about yung message po natin, pangako na hindi napako. Yan po ang atin pong mensahe. Pangako na hindi napako. Lagi na kasi nating naririnig yung mga pangako lang yan. Kaya nga pangako kasi lagi na lamang napapako. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ang pag-aaralan po natin ngayon, pangako na hindi napako. Alam niyo mga kapatid, ito po ay maikling salita lamang. Pero malawak po ang kahulugan nito. Kapag ito po ay atin pong inunawa, ito po ay mga kasabihan na mayroon pong kahulugan, lalo po sa ating mga Pilipino. Alam na alam po natin ang kahulugang ito na pangako na napako. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon, uulitin ko po mga kapatid, pangako na hindi napako. Mga kapatid, nangako na ba kayo tapos di ninyo tinupad? Siguro naman, nangako na tayo. Maaring nangako ka ng maliit lamang na pangako. Siguro ikaw ay nangako ka sa iyong iniirog mo, sa iyong sweetheart mo. At maaring naman ikaw ay napangakuan na. Di ba? O napangakuan ka na ba? Tapos di naman tinupad. Maari naman sa ngayon ay mayroon lamang kailan lamang mayroon nangako sa iyo. Ano po ang iyong mararamdaman na kapag ikaw ay nangako at pagkatapos nito ay hindi mo tinupad? Anong mararamdaman mo? Masaya ka ba? Ano kaya ang mararamdaman ng iyong pinangakuan? Ano po yung naramdaman mo nung ikaw ay napangakuan at hindi tinupad ang pangako sa iyo? O baka naman mayroong nangako sa iyo pero tinupad niya ang pangako sa iyo, pinanindigan niya yung pangakong iyan. Ano po ang iyong naramdaman? Ang pag-aaralan po natin ngayon, pangako na hindi napako. Let us pray. Father God, as we're going, Lord, I'm going, Lord, to preach your word today. Lord, I can do nothing apart from you. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness. I thank you that your word, they are already anointed. They are life and spirit. In Jesus' name, amen and amen. Anong nangyari sa pangako? Anong nangyari sa mga pangako? Bakit ngayon napako? Mga kapatid, aminin man natin o hindi, meron po tayong karanasan. Kung hindi ka pa nangako, napangakuan ka na. Ang tanong, lahat ba ng taong nangako sa iyo, tinupad ang pangako? At lahat ba ng pangako mo
tinupad mo lahat ng pangako mo? May nakita ka na bang tao na may paninindigan na kung saan lahat ng kanyang binitawang salita, lahat ng kanyang pangako ay tinupad? May kilala ka ba na puro naman pangako, makailang ulit na lang, pero lagi na lamang napapako? Mga kapatid, sa mundong ito ngayon, mga kapatid, marami po tayong karanasan, nakikita, napapanood, na naririnig, lalong-lalo na kapag nalalapit na ang halalan. Kapag nalalapit na ang halalan sa atin, ay napakarami nating nakikitang mga politiko na napakaganda ang kanilang mga plataforma, na kung saan napakaganda ang kanilang mga pangako. Ang tanong, lahat ba ng kanilang mga pangako ay natupad? Minsan naman sila ay nangangako talaga dahil malinis naman ang kanilang budhi na gusto nilang tuparin ang kanilang pangako. Ngunit nang kanilang mapagtanto yung kanilang ipinangako ay hindi pala madaling tuparin dahil marami silang natuklasan na hindi pala madaling mangako, sapagkat, mga kapatid, tandaan po natin na may mga tao na kapag atin pong pinangakuan, pinangahawakan yung ating pangako, at kapag hindi nakamit, natanggap ang ating pangakong binatawan, maaring ito ay ikasama ng kanilang damdamin. Maaring ngayon, mayroon pong nanonood po sa inyo ngayon na hanggang ngayon, masakit pa rin ang iyong loob dahil sa pangako sa iyo na napako. Sabi mo sa iyong katabi, napangakuan ka na ba? Come on. Ulitin mo sa iyong katabi, napangakuan ka na ba? Ayan. Ang tanong, tinupad ba yung pangakong iyan? Kaya kung makikita natin nga, lagi yung pako eh. Kapag sabi na pako yun, hindi na makakagalaw. Napako na nga eh. Meron namang iba na parang yung pangako nila ay parang bukang bibig na lamang, na hindi na nanggagaling sa puso, kundi nasa nguso na lamang. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa Biblia, marami tayong makikita, mapupulot na aral, simula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, na kung saan maraming mga pangako rito na atin pong pangahawakan, mapag-aaralan, suriin po natin kung ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga pangako. Mga kapatid, lagi nyo ba naririnig ito tuwing may kasalan? Ano yon? Ay! Di ba? Nung nagkasal po ako, minsan ay nabigyan ako ng pagkakataon na magkasal, ay dahil kinasal na po sila sa embassy, so ibibless po natin sila, kinasal po. At ito po yung kanila pong sinabi sa isa't isa ng nagmamahalan. Ito kasi yung araw na pinakihihintay ng nagmamahalan na sila ay maikasal. At ito yung lagi po nating kalimitang naririnig. Ay! Di ba sabi niya? Or Steve, take you to be, or I, Lisa, take you, Lisa, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish from this day forward until death do us part. Malimit natin naririnig. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, ayon po sa statistic ng pag-aaral, 4 sa mga nag-a-abroad na OFW, 1 sira ang pamilya, naghihiwalay. Mga kapatid, alam niyo po ba kung ilang porsyento sa Pilipinas na lamang, na bagamat wala pong divorce sa atin pong bansa,
mayroon pong annulment. Alam niyo po ba, nakukunti na lamang talaga, mabibilang na lamang talaga ang pagsasama ng isang mag-asawa na tapat sa isa't isa, na tinutupad ang pangakong binitawan. Mga kapatid, ang mga pangakong ito ay hindi po basta-basta. Sapagkat nung sabihin mo ito ay hindi ka lamang nangako sa harap ng iyong mga mahal sa buhay, sa harap ng iyong iniirog sa kanyang mga mahal sa buhay, mga panauhin, kamag-anak, kaibigan. Higit sa lahat, ang pangakong binitawan mo na isang sagrado sa Diyos ka nangako. Ang tanong, ano nang nangyari? Tanungin mo yung katabi mo, ano nga bang nangyari? Are you with me? Amen, mga kapatid. Para tahimik yung mga kasamahan natin ngayon dito. Amen? Amen? Tanungin mo yung katabi mo, nasaan na siya? Amen. Sabi ng iba, nandyan lang, nasa tabi-tabi lang. Tuloy po natin, mga kapatid. Ang araw na pinakihintay-hintay ng magkasintahan, ito rin ay isang napakaseryosong okasyon, sagrado, secret. Bakit? Mananako ang kasintahan sa harap ng iyong pamilya, kamag-anak, kaibigan, sa iyong kasintahan, lalo na higit lahat sa Panginoong Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang pangakong binibitawan natin, lalo na kapag ito po ay pangako or vows na ginawa po natin sa Diyos, ang Diyos po ay nakikinig. At ang pangako pong yan ay kanya pong pangahawakan. Sapagkat ang Diyos po natin, kapag siya po ay nangako, simula noon hanggang ngayon, lahat ng pangako ng Diyos, tinupad niya at patuloy niyang tutuparin. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo ng Biblia in Ecclesiastes chapter 5, verse 2 to 7. Could you come here, Sister Desa, and can you read the Ecclesiastes chapter 5, verse 2 to 7? Sister Desa, we're going to read the Ecclesiastes chapter 5. Come here, Sister Desa. Ecclesiastes 5, chapter 5, verse 2 to 7. Don't make rash promises, and don't be hasty in bringing matters before God. After all, God is in heaven, and you are here on earth, so let your words be few. Too much activity gives you restless dreams. Too many words make you a fool. When you make a promise to God, don't delay in following through, for God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. It is better to say nothing than to make a promise and not to keep it. Don't let your mouth make you sin, and don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. That would make God angry, and He might wipe out everything you have achieved. Talk is cheap, like daydreams and other useless activities. Fear God instead. Thank you, sis. Thank you for the reading of His Word. Dito makikita po natin, mga kapatid, maliwanag na hindi naman sinasabi po ng Biblia na huwag kang mangangako. Hindi po sinasabi noon. Ang sinasabi po niya rito, huwag kang bigla sa pananalangin. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Narinig nyo na, Panginoon, kung ako po ay pagagalingin ninyo sa aking karamdaman, sa aking sakit nito, pag pinagaling mo ang aking mahal sa buhay, isusuko ko na ang aking buhay sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Nasaan na ngayon? Hindi ba marami? Kung ako'y bibigyan mo ng pagkakataon, magbabago na talaga ako. Hindi na ako gagawa nito. Pwede natin itong sabihin sa atin pong
mahal sa buhay, o sa kaibigan. Pero mga kapatid, sabi po ng Biblia, lalong-lalo na sa Panginoon, sabi niya, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Tandaan po ninyo, kapag dating po sa panalangin, sinasabi po sa atin ng Panginoon, ina-expect na sa atin ng Panginoon, na lagi tayong manalangin. Sabi nga ng Epeso, ng Thessalonian, di ba? Panalangin walang humpay. Prayer without ceasing. At dito, makikita natin sa kanya, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipangangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, walang bagay na lingid sa Panginoon. Lahat alam ng Panginoon. Bawat binibitawan nating salita, kaya nga pagdating po ng panahon, ipagsusulit nating lahat, maging ang mga binitawan nating salitang walang kabuluhan. Walang, hindi. Lahat ay hindi lingid sa Panginoon. Lahat, hayag sa Kanya, alam po ng Panginoon. Kaya ang sabi po niya, mga kapatid, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Kaya pala may mga tao laging nananaginip. Yung pala marami siyang alalahanin. Sabi ng iba, ang ganda ng panaginip ko. Marami ka lang alalahanin. Sabi rin dito ng mga scientifico, proven niya ng isang tao gabi-gabi. Marami siyang panaginip, hindi niya lang maalala yung iba niyang panaginip. Ibang usapan yan, pag-usapan natin sa sunod yan. Now, mag-ingat ka sa magsadala. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, yan. Yan ang salitang kung. If. Yan. If. Ayan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Kailan daw tutuparin? Agad. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi bibigyan mo ng kondisyon, hindi. Kung mangangako ka, tuparin ito agad, hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Kita mo ang sabi ng Panginoon? Kung mangako ka, tuparin mo agad. Pero kung hindi mo tutuparin, huwag ka nang mangako. Alam mo, tinatawag na ako ng Panginoon. Ito na yata yung tamang pagkakataon na talagang magbago na ako. Talagang ibibigay ko na ang buhay ko, Panginoon, sa iyo. At nananalangin ka pa, umiiyak, Panginoon. Isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Tapos kumakanta ka pa, I surrender all. Iyak ka pa, I surrender all. Sinusuko mo na. Tapos mamaya, yung kasama mo sa trabaho, kasama mo lang sa bahay, nasigawan ka lang mo, anong sabi mo? Galit na galit ka na. Kung hindi lang talaga. Pero umiyak, Lord, sinusuko ko ng buhay ko. Kaya huwag kang pabigla-bigla. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang pabigla-bigla. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong babayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Naku po. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kita mo? Ayaw ng Panginoon yan. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Ayaw ng Panginoon yung urong sulong. Kapag ikaw ay nagdesisyon ka, nangako ka, panindigan mo. Kahit maraming mga balakid. Minsan ganun yan eh. Lalo na kung ikaw ay iniisip mo na magbagong buhay, iniisip mo na gusto mo nang ayusin ang buhay mo, maglilingkod ka sa Panginoon, maraming mga balakid. Kahit yung mga bagay na hindi mo inaasahan, sila yung lalapit sa iyo para pigilan ka, ilayo ka sa iyong tatahaking maganda, landas ng liwanag. Amen. Amen. Nakatali natin. Hindi, sa ganyan galit na galit ang Diyos, kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Tingnan mo yan. Parang wala namang nangyayari sa aking ginagawa. Nagtataka ka kung bakit. You might be hardworking.
Overtime ka ng overtime. Halos yung pagod mo ay talagang itutulog mo na lamang dahil sa sobra mong kapaguran. Pero tinatanong mo sa sarili mo, nasaan ba yung aking mga pinagpaguran? Parang wala naman yatang napupuntahan. Parang mayroon kang bulsa pero butas naman. Bakit nga ba? Tinatanong mo nga ba kung minsan, baka mayroon kang pangakong binitawan sa Panginoon na hindi mo tinupad. Kapag ako pinagpala ng Panginoon, I will set apart yung aking tithes and offering. I-set apart ko sa Panginoon. Siya ang uunahin ko sa buhay. Pero simpleng temptation lamang, magandang damit lamang, o magandang kulay ng iyong sapatos, bagsak ka na. Mga kapatid, I have good news sa inyo, mga kapatid. It's not too late, mga kapatid. Amen? Sabi ng iba, parang ako yata yun. Wala po akong pinapatamaan, mga kapatid. Ha? Kasi ang mga nanonood sa atin dito, hindi naman natin alam kung saan. Amen? Ganun kasi ang salita ng Diyos sa atin. Amen? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kinakausap niya tayo. Kaya sabi po niya, mga kapatid, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Pansinin niyo, mga kapatid, kapag ang Panginoon, inalis niya yung blessing sa iyo kahit anong gawin mo, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, hindi mo maranasan ang kapayapaan sa iyong puso. Because many people think, when we think about blessing, they are thinking about only about money, about possessions. But you know what? In the Bible, when we speak about blessing, it's not only about money or possessions. Blessing means it's the result of your life. You could have all the money in the world and yet you are broke. Why? Because blessing means the anointing of God in your life. Kumusta ang iyong buhay? Mayaman ka nga, sikat ka, pero kapag sarado na ang pinto ng iyong kwarto, punong-puno ka ng kapaitan sa buhay. Hindi mo maramdaman ang kapayapaan sa iyong puso. Bakit? There is a vacuum of the human heart na walang makapupuno ng puwang sa ating puso. Yan man ay kayamanan, kasikatan o maging sinuman, sapagkat ang tanging makapupuno lamang sa puso ng tao ay yung gumawa ng iyong puso. Hallelujah. Amen? At yan ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay lumalayo sa Diyos, kahit anong gawin mo, mga kapatid, hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan sapagkat ang kapayapaan na idinudulot ng sanlibutan ito ay pansamantala lamang. Amen. Sabi po sa iyong katabi, totoo yun. Are you with me? Amen, mga kapatid. Kaya nga maraming mga ino-offer ang mundong ito sa atin para tayo'y mapasaya kahit sandali lamang. Maraming mga entertainment para ma-entertain ka. Pero pagkatapos na ng entertainment, nandyan uli. Umiiyak ka na uli. Inaaliw mo lang ang iyong sarili para kahit sandali makalimot ka. Amen. Are you with me, mga kapatid? Amen. Praise God. Pero alam niya, mga kapatid, ang atin pong Diyos ay hindi para makalimot ka lamang sandali. Kasi ang ino-offer po sa atin ng Panginoon ay yun pong unspeakable joy na hindi kayang ipagkaloob ng sanlibutan ito, na siya lamang ang makapagbibigay nito. Dulot niya tunay na kapayapaan na iyong mararanasan. Ibig sabihin, kahit may pagsubok problema, makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, gusto bang matulog ng mahimbing? Amen. Sagutin mo naman siya, wag naman yung sobrang himbing. Aha. Now, may kasabihan, promises are made to be broken. Totoo ba yan?
Do you agree on that? Promises are made to be broken? Of course not. Gusto mo ba yan? Are made to be broken? Nangako ka pa. Masisira din pala. Di wag ka na mangako. Minsan kasi mga kapatid, dahil po sa atin pong kalikasan na mayroon pong hangganan, may limit ang ating kalikasan. Kaya mga kapatid, hindi talaga lubos na pangahawakan natin ang mga pangako ng tao sapagkat totoo naman na minsan ay napapako. Magalak tayo, nasisihan tayo kapag may nangako sa atin at tinutupad ang pangako. Amen? Napakasarap ang pakiramdam na kapag ikaw ay napangakuan na yung nangako sa iyo, tinupad niya ang kanyang pangako sa iyo kahit maraming mga balakid, kahit maraming mga pagsubok, kahit dumaan man sa apoy, sa maraming mga suliranin. Di ba? Kapag ang isang nagmamahalan, ang sabi niya, Han, pag ako ng ibang bansa, pinapangako ko sa iyo, babalikan kita. Tanong yung mga kata, narinig mo na ba yan? Ayan, di ba? Di ba? Babalikan kita. Pangako yan. Di ba tayo mga OFW dito? Marami tayong naririnig na ganyan. Pero napapanood natin, nagre-reklamo na. Pinangako niya sa akin, babalikan daw kami. Pero may nakakilala siya, blondie ang buhok. Mas mahaba kaysa sa akin. Iniwan na kami. Sir Rapi Tolpo, tulungan niyo po ako. Nagsusumbong na. Bakit? Kasi yung pangako, napako na. Amen. Amen. Pero kapag ikaw ay pinangakuan, naghihintay sa iyo, matamang hinihintay ang araw ng iyong pagbabalik. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Kahit minsan makulit, kahit minsan pasaway, kung matamang siyang naghihintay sa iyo, start to pray and give thanks to the Lord. Dahil may naghihintay sa iyo, ang iba, wala nang naghihintay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Praise God! Di ba? Napakaganda, di ba? Mga kapatid, hindi siguro, hindi ako papayag na promise to be broken. May pananagutan po ito. Mayroon pong kalakip na consequences. Alam niyo po ba mga kapatid, na maging ang Panginoong Hesus ay mayroon pong itinuro sa atin pagdating po sa mga pangako. Sabi ng Panginoong Hesus, you have also heard that our ancestors were told, you must not break your vows. You must carry it the vows you make to the Lord. But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. And do not say by the earth, because the earth is His footstool. And do not say by Jerusalem, for Jerusalem is the city of the great King. Do not even say by my head, for you can't turn one hair white or black. Just say a simple yes, I will. Or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Mga kapatid, dito maging ang Panginoong Hesus. Sabihin mo na lang oo or hindi. Huwag kang isinusumpa ko. Babayaran kita. Kita mo na. Kapag nakuha ko yung aking sweldo, babayaran kita. Ilang beses na ba tayo nakarinig na ganyan? Many times. Na yung sinabing babayaran kita. Pero hanggang ngayon nga ilang tulog na, ang iba nga, ilang taon na. Mukhang nilimot na. Napakaganda pa ang kanyang pangako. Mare, matagal na tayong magkakilala. Ikaw naman, friend. Ikaw naman, friend. Di ba? Gusto ko bang sirain yung ating matagal nang pinagsamahan? Di ba? Napakagandang mga mabulaklak yung mga pananalita minsan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi kasi yan sa ganda na kukuha ng ating mga sinasabing mga pangako. Ang tanong, yung bang nagsasalita, mayroon bang kredibilidad na kayang gawin yung kanyang sinasabi? Mayroon ka bang kilala
na isang taong mayroong paninindigan, a man or a woman of integrity, na kung saan he is the same person sa labas o sa loob ng bahay. Meron ka bang kilala nun? Sabi ng iba, ako yata yun. Amen? Kapag mayroong isang salita, pagka may isang tao mayroong salita, napakagandang kasama yun. Pero yung kasama mo ay puro kayabangan lamang, naku po. Sabi ng Biblia, di ba? Good character corrupts bad company. Kita nyo yan? Good character. Hindi ka naman dati ganyan. Hindi ka naman dati maiinitin ng ulo. Pero napasama ka lang sa kanila, naging ganyan ka na. Bakit? Hindi ka sa kasama mo eh. Amen. Are you with me? Amen. Now, dito nakikita natin mga kapatid, maging ang Panginoong Hesus, di ba? Ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat di isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Kita nyo yun? Hindi ba simple lang? Sama ka sa akin mamaya, Mare. O sige, sama ako sa iyo. Mamayang konti, ay hindi ako makakasama. Meron kasi akong gagawin. Nagsabi ka na eh. Hindi kasi natin minsan iniingatan. Hindi natin pinag-iisipan minsan yung atin pong binibitawang salita. Kaya nga, di ba, hindi sinasabi rito ng Panginoon na huwag ka nang manunumpa. Hindi nga ba? Kahit po sa mga hukuman, sinasabi ka, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, na ang iyong sasabihin ay katotohanan lamang. At pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin. Kung hindi ba't mayroon kang pananagutan? Pwede kang i-contempt kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Amen? Yes. Sabi mo sa iyong katabi, oo na lang kasi o hindi. Aha. Sapat na yung oo at hindi, di ba? Kapag hindi ka makakapunta, there's nothing wrong to say sometimes. No. Hindi mo talaga kaya eh. Minsan naman, di ba, kapag ikaw lang, halimbawa, uutangan ka. Pautang naman, Maria, meron akong problema. Ay, sige, tingnan ko ha. Sige, tingnan ko. Sabi mo gano'n. Di bali, kapag nakuha ko yung ano ko, pahihiramin kita. Tatanungin ka niya, nakuha mo na ba? Kailan mo nakuha? Ikaw nagsabi eh. Hindi naman siya eh. Kaya asahan ka. Di mo naman sinabing hindi eh. Sinabi mo kapag nakuha ko. Patatanungin niya, kailan mo makukuha? Aha? Are you with me? Tama ba niya mga kapatid? Bakit may kanina rito tawa sa tawa yung mga nandito mga kapatid natin? Amen? The Bible has more than 7,000 promises from God. The Bible has more than 7,000 promises from God to you. Promises of success, confidence, health, prosperity, strength, wisdom, and more. Lahat tinupad ng Panginoon. Siya lamang ang nangako na hindi napako. So may pangako na hindi napapako. Ang Diyos na ating sandigan, Diyos na atin pong mapagkakatiwalaan, mapanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. Hindi ba inawit natin kanina? Pangako mo'y aking panghahawakan. Amen? Hindi ko nakakantahin yon. Pero di ba pwede natin panghawakan yung pangako po ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag ang Diyos ang nangako, tutuparin ng Panginoon. Walang makakapigil sa Panginoon na tuparin ang kanyang pangako. Kahit pagsamahin mo lahat ng demonyo sa impyerno, hindi mapipigil ang Diyos na kapag siya ay nangako. He is a God, proven, faithful, and true to all His promises. Simula noon hanggang ngayon. Kaya sa Panginoon tayo, magtiwala, panghawakan, yung kanya pong mga pangako. Ang tanong, alam mo ba yung mga pangako ng Diyos? Paano mo malalaman ang pangako ng Diyos kung ang kanyang salita
ay hindi mo pinagbubulay-bulayan, pinag-uukulan ng panahon. Alam niyo po ba mga kapatid? Pakinggan po ninyo ito. Ano man ang iyong suliranin ngayon, tinitiyak ko po mga kapatid, ayon po sa akin pong nabasa, na mayroon pong sagot ang Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, may tugon ng Panginoon narito sa kanyang salita. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag ang salita ng Panginoon ang siya nating pinangahawakan, God will never violate His word. Heaven and earth will pass away, but His word, mga kapatid, hindi magkakabula. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kahit gatuldok sa kanya pong salita, mahalaga sapagkat ang Diyos na kapag siya'y nagsalita, mga kapatid, hindi pa nangyayari. Sinabi pa lang ng Panginoon, panghawakan mo na, paniwalaan mo na, parang nangyari na. Ganon ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Why does God make these promises? Mga kapatid, bakit nga ba? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because He wants you to learn to trust Him. Gusto ng Panginoon na matutunan nating magtiwala sa Kanya. Ang tanong, buong puso ka bang nagtitiwala sa Panginoon? Or gusto mo pang tulungan ang Panginoon? Saan? Pag-aralan natin na kapag ikaw ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po galing sa Diyos yan. Huwag kang aasa ng tulong sa Diyos kapag ang iyong pinasok ay kadiliman. Bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon ay yung mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, a good man falls 7 times, he will rise up again. The word 7 in the Bible is completeness. What does it mean? A good man, mga kapatid, kahit na sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa kanya, mga kapatid, babangon yan. At kapag bumangon yan, hindi na katulad ng dati. Bakit? Alam niya, nakakampi niya ang Diyos. Amen? Sabihin mo, kakampi ko ang Diyos. Amen? Hallelujah. Sometimes you are only one prayer away. Ano lang isang panalangin na lang. Matatanggap mo na sana ang iyong panalangin. Sumuko ka pa. Nag-give up ka na. Hindi ka na nagpatuloy. Bakit? Kasi baka ang alam mong Diyos na ipinakilala sa iyo ay yung Diyos ng puro mga pagpapala lang. Hindi ipinakilala sa iyo na mayroon din palang pagsubok na ating pagdaraanan. Amen, mga kapatid. Bagamat ipinangako ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, pero hindi ipinangako ng Panginoon sa atin na wala ng pagsubok na darating. Pero ang ipinangako ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas, sasamahan kanya. He will never leave you nor forsake you, even to the ends of the world. Hallelujah. Ganon ang pangako ng Panginoon. Hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Napakaganda, di ba? Ang mga pangakong yan, kapag yan ay pinanghawakan mo, sinabi mo, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Bakit ka magpapakamatay? Bakit ka tatalon sa building? Bakit? Pandaraya ni Satanas yan Di ba? Iiniwan ka, pinangakuan ka, mamahalin kita hanggang kamatayan. Ikaw lamang, ipinagpalit ka. Anong ginawa mo? Subsub ka na sa kahirapan. Subsub ka na sa problema. Hindi ka na makabahangon. Kundi yung buhay mo, pinabayaan mo na. Bakit? Dahil sa nangako sa iyo, the devil is a liar. Mayroong Diyos na hindi ka iiwan. Hindi ka pababayaan. Mga kapatid, pakinggan nyo ito. Iwan ka na ng lahat. Mayroong Diyos na hindi mag-iiwan sa iyo. Dahil minsan, ang katotohanan, nag-iisa ka lang. Kahit yung pinaka-aasahan mo na malalapitan mo, masasandalan mo, pagdating ng pagsubok, minsan, nag-iisa ka lang.
Amen mga kapatid. Naranasan mo na ba yon? Nag-iisa ka lang. Naghahanap ka ng kakampi na kahit minsan man lamang may encourage ka. Pero minsan sinisisi ka pa. Kaya minsan iniisip mo parang wala naman yata akong halaga sa kanila. Naaalala lang ako kapag meron ako pero nung wala na ako, nasaan na sila? Minsan, tinatanong mo ang Panginoon, Panginoon, bakit po nangyari sa akin ito? Ano po ba yung nagawa kong masama? Hindi naman ako kasing sama ng aking kapitbahay. Bakit ako nagdanas ng ganito? Mga kapatid, wag po natin sanang isipin na kapag tayo po'y nagdaranas ng suliranin sa buhay, pinababayaan ka na ng Diyos. Minsan pinapahintulot iyon ng Diyos para maalala mo siya. Kasi minsan, nakakalimot ka na. Minsan, naging abala na tayo sa lahat ng maraming bagay. Kaya pinapaalala sa iyo ng Panginoon, yung pangako mo na sinabi mo, Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Pero nasaan na? Lumipas ang mga araw, buwan at taon, tila baga, nalimot mo na nang minsan kang manalangin, Panginoon, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Naniniwala po ako ngayon mga kapatid na mayroon pong nanonood ngayon sa inyo na kinakausap ng Panginoon na marahil dati kang mainit sa Panginoon. Marahil dati naglilingkod ka sa Panginoon pero hindi na katulad ng dati. Hindi na excited ang kanyang mga salita. Naging abala ka na sa iyong pangarap na kung saan nalimot mo na yung binitawan mong pangako. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon ito mga kapatid na hindi pa huli ang lahat. Ang mga pangakong iyan mga kapatid, God is able to resurrect even to those dead dreams. God is able. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan. Lahat ay magagawa ng ating Diyos. Dahil kapag siya ang nangako sa iyo, kapatid, tandaan mo po ito. Tutuparin niya ang lahat ng pangako niya sa iyo. Maaaring sabi sa iyo, wala na, huli na ang lahat. Hindi na maaayos ang iyong buhay. Hindi na maaayos ang inyong relasyon dahil sira-sira na. Pero akong good news sa inyo mga kapatid. Ano man, ang suliraning yan, balakid na yan, kapag ito ay buong puso mong ilalapit sa Panginoon, mayroon kang pusong nagsisisi na nagpapakumbaba. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay hindi po bingi. Ang kanya pong kamay ay hindi po maiksi. Ang kanya pong tainga hindi nakasara para hindi marinig ang iyong daing. Sapagkat kahit ang daing na tila baga hindi mo kayang banggitin, alam ng Panginoon kahit ang laman ng ating pong puso. Mayroon po sa inyo ngayon mga kapatid, na maaring mayroon kang pinagdaraanan sa buhay na hindi mo na ibahagi kahit sa iyong mahal sa buhay o sa kaibigan mo. Ikaw lamang ang siyang nakakalaman ng Diyos. Mga kapatid, I want you to know, alam po ng Diyos ang pinagdaraanan mong yan. At siya ang nangako na nagsabi, anak, sasamahan kita. Kaya mo yan. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa kanya pong salita, the promises of God, ang sabi niya, so be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Tignan niyo mga kapatid, mauuna pa ang Panginoon. Hindi ka lamang niya sasamahan, kundi siya yung mangunguna sa iyo. Titiyakin niya na kapag ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapariwara. Kundi, ang iyong daraanan ay landas ng buhay. Liwanag.
Tulad ng kanyang sinabi sa kanyang salita, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Ito ang kailangan po natin, mga kapatid. At ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Gusto ko, mga kapatid, na encourage, i-challenge ko po kayo na ito yung sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. I-text nyo siya. Text nyo sila. Magpakatatag kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Kasi ito yung sinabi ng Diyos sa akin. Ito yung sinabi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang mga salitang ito, na kapag ito po'y pinanghawakan po natin, paninindigan po ito ng Panginoon. Mayroon po sa inyo rito, mga kapatid, maaring gustong-gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy. This is not the right time, mga kapatid. This is not the time to give up. For such a time as this. Marami ka nang pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Naniniwala ako na marami sa inyo ngayon ang mga survivor. Survivor. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo alam pinagdaanan ko. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hallelujah. Come on, sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo alam pinagdaanan ko. Hindi mo Mga kapatid, alam mo kung bakit ka nandyan ngayon? For such a time as this, alam niyo po ba kung bakit kayo nanonood ngayon? Napapakinggan mo ang mensaheng ito? Itinakda ng Panginoon ito dahil mahal ka ng Panginoon. Mayroong magpagandang plano ang Panginoon sa iyo. It's not too late, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa iyo, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang sasama sa iyo, mga kapatid, makatulog ka ng mahimbing. Parang naalala ko ang kwento ng Panginoong Yesus. Nagkahagulo na sila dahil ang kanilang bangkang sinasakyan, hinahampas po ng bagyo at ng malalakas na alon. Nagkakagulo na sila, samantalang ang Panginoon, Panginoon! Hindi mo ba nakikita, Panginoon? Nalulubog na tayo, Panginoon! Pero ang Panginoon mahimbing na natutulog. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Bakit ka nagkagulo? Sinaway niya ang hangin at ang alon. Sabi ng Biblia, be still. At sabi nila, who's this? Even the winds at ang mga alon sumusunod sa Kanya. Mayroong mga bagay na itinuturo sa atin minsan ng Panginoon. Kaya minsan, sineshake ng Panginoon yung ating sinasakyan para maalala mo. Nandyan lang ang Panginoon. Nasa tabi mo lang ang Panginoon. Tumawag ka lang sa Kanya. At kapag tumawag ka sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Biblia, call unto me, and I will answer you, and I will show you great, mighty things which you do not know. Amen. Jeremiah 33, verse 3. Would you stand up, please, mga kapatid? Yan po ang telephone number ng Panginoon na lagi pong available, mga kapatid. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer you, and I will show you great mighty things which you do not know. Gusto mong makita yung great mighty things sa iyong buhay? Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Mainlove ka sa Kanyang salita. Pag-ukulan mo ng panahon na manalangin, kausapin ng Panginoon. At mga kapatid, hindi mo pagsisihan yan. At yung Diyos na nangako, noon hanggang ngayon, tutuparin niya ang pangako niya sa atin. Amen, mga kapatid. Ayaw kong matapos ang gawain na ito without giving you the opportunity to make Jesus the Lord of your life. Because naniniwala ko sa oras na ito, mga kapatid, mayroon pong hinihipo ang Panginoon sa inyo ngayon. Kinakausap ka ng Panginoon. Tinatanong mo ngayon sa sarili, ito na kaya ang tamang panahon na para isuko ko na ang aking buhay sa Panginoon? Lalakad na ako sa tamang landas? Ito na kaya yung tamang panahon? Yes, mga kapatid. Yan ay ang mga malumanay na tinig ng Panginoon na kinakausap ka. Every head bow and eye close, mga kapatid. Taas mong iyong kamay.
Sabihin mo, ulitin mo ang panalangin na ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa oras na ito, Panginoon, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan, ang aking mga pangako, salita na binitawan na hindi tinupad. Humihingi po ako ng tawad. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, kapag hihingi ako ng tawad sa iyo. Magsisisi ng buong puso. Ikaw ang Diyos na tapat, na nangako, patatawarin mo ako, lilinisin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoon, tinatanggap ko ang kapatawarang ito. Sa oras na ito, Panginoon, pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, maghari ka sa aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay. Simula sa araw na ito, ikaw na, Panginoon, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ako sa oras na ito, Panginoon. Tulungan mo ako makasunod sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan po ay pinalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin niyan, narinig ng Panginoon ang panalangin niyan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay, nang kilalanin mo, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang kayo po ay lumago sa inyong pong pananampalataya, umpisahan po ninyo sa pagbabasa ng kanyang salita. Kung kayo po'y bago, umpisahan po ninyo sa Book of John at patuloy po kayo na makinig ng mga messages at make sure kapag maluwag na, pwede nang mag-church. Go to church at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, in the name of Jesus, I declare right now, receive your healing, deliverance, provision, breakthrough. By faith, receive it. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, kapag tayo po pinagpala po ng Diyos sa mensaheng ito, upang tayo maging daluyan din ng pagpapala, i-share po natin ito sa atin pong mga Facebook upang mapanood din ng atin pong mga kaibigan at ng ating mga mahal sa buhay. Muli po mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagsama. We love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you next week.